Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, ang inosarang katolikong istasyon sa telebisyon sa tibuok Asya. Ariya magbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon. Tayri, tulumanon nga matulon-anon, magkalingaw ug labaw sa tanan, maghatag og higayon sa katawhan sa pagpadayag sa ilang tagsa-tagsa kabaruganan sa matag isyu nga atong tukion. Kini ang Tayri. Luzon, Visayas, Mindanao, Timog Kalibutan. Gikan diri sa harang napan sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kauban nato si Attorney Noemi Truya. Hello, maayong gabi natong tanan. How are you, Mark? Yes, I'm Ryan, fine, Mark. Attorney. Kaya ka nang naulian ako sa akong ubog, sipon, kay gihutoy yung ko. Giubog, sipon yung ka. Few days ago. Ako kay karat ras tutunlan. Unya. Pero anong ko'y ubuog sipon noon nga ingon nga kanang the type nga i-describe sa Omicron ba nga murag dripping yun. Unya, intermittent nga ubo. Wala gyud noon po. Wala Pero sa kuanan ni- karong panahon na ko no, Ray, kay kuan ko no na. Kung wa ko no Di kay ka nana nga in. may wa kay apil. Hindi ka part sa community. Pag-quarantine, kung wala kay nana nga mga symptoms, Oh. ikay tago kay mo adjust ko no ang uban para lang nimo. So ikaw na lang adjust. Oh, di ba? Yes. Oo, bitaw. Pero naayon ako, most of the time ang good ka ng mga inaana balik. Ang panahon is so unpredictable. Grabe, Yes. naiinit kaayo niya. Katong mga few days ago ba, muratag nas Baguio City nga, init siya pero ang huyuhoy sa hangin bugnaw. Naapoy panahon rin nga mao mga ito siguro nakakarat sa kung tutunlan nga grabe ka kusog ang hangin nga maka-feel yung ka sa abog all over kanang di ka kasabot sa panahon ba nga mao inaana di ay siya nga di ka ka-determine kung unsa man nindot ni igawas dili kay nindot ini kabuntag ikahapon kay murag mubati naman pud ang panahon pero just the same nupit senior para sa ato ang celebration sa Oo. miaging semana. Ngayon ako nabasahan ba na doctor sa Twitter to, ang doctor siya na kanong speaking of sore throat ba na magoy mga tao karon nga magdali-dalig inom og antibiotic kung magkarat ilang tutunlan ingon siya dili in tao na pwede nga mo diretso mo kuan nga mura ra nag unsa candy ang antibiotic inyong imnon because that is antibiotic inyong buhaton kung mukarat inyong dungan is donggan inyong tutunlan is mag-gargle ra gyud mo Kuan ra, ay mawa na siya. Kanang pwede kalamansi nga warm o para lang pa-soothe sa kuan ginger, di ba? Is a good way to relieve the sore throat. Katong panahon nga medyo karat-karat unya, magduda ka bag unsa kaniya ko ang symptom labi na ning ingon nga ang Omicron grabe ka kuan, grabe ka contagious nya. Magduda kag ikaw hala, wa baka sa ko naka Omicron no. So kuan gyud kanang pag-sustain sa imong body vitamin C no boost the immune system kay nangahurot ba yung mga paracetamol in town o Oo. uban pang mga tambal sa sore throat o kanang related sa mga symptoms sa Omicron so karong panahon na murag boost your immune system take vitamin C nya murag naa gyud na i-recommend si Ryan regarding Dili oy kay nako nakitaan sa murag ang Cebu City government kay manghatag man silang tambal. Namalit silang tambal katong mga paracetamol mura nakabasa sa sakong mga post sharing. Nag-post ako ko one time na kanang kamo may gobyerno, kamo may palit anang mga paracetamol kay katubang panawagan nga ayong pagsigig ka ng tapok din na sa mga butika kay wala na lagi kay mapalit ko na kamo naman mo'y power, kamo mo'y mo negotiate directly to the manufacturers para ma-assure ta nga natay stock nya yun ipang distribute sa mga barangays or else kamo mo palit dito yun ibaligya nga same price ra gyud kanang walay mga patong baka mahitabo mo guna na ba sa in demand unya wala na kay supply grabe kay ang pinaakay ana pinatungay tinuod. sa presyo ba mao na nya hopefully ha di po siya mahimong source of corruption noon kanang mga inani nga transaction pero yeah it is government responsibility to keep the citizens safe at the same time kita pod we have our responsibility nga himuong safe ang atong kaugalingon and healthy karong panahon na kinahanglan gyud bawal magkasakit para di ka madudahan nga naa na kay Omicron baya unya Yes. yeah it's good nga naay government intervention importante mao gyud ning panahon na
nga gikinahanglan nato ma-feel ang ato ang gobyerno. Para nga ang gipangita na sa karon na ba sa Cebu City ra niya asa ko ng 5,000 pesos. Unsa na Mayor 5,000 Mike Rama, Rai? nga ayuda. Nahimo ra man ang running joke nga dili man ang 5K man day kay 5 kilos man day dili man day 5,000 ang K. Okay, di lang ko mangita kay di man ko Dili taga man ka Cebu taga-Talisay, City. Taga-Talisay man kadawat naman mo. Naami actually very efficient ang distribution sa ayuda after sa Baguio, you know, kudos to our mayor unya sa mga barangay captains pod nga paspas nakapang distribute sa ato ang 25 kilos of rice and sana all siguro para sa tanan no. Ganahan mi nga inaana kapaspas amua and we hope and wish nga inaana pod para sa uban no. Dili ra man atong kaugalingon ato ang una-unaon nga okay na ta kung nasulbad ng ato problema but we also should also advocate para sa uban pod ba. Oo Ang niya. mundot pod. In fairness, no, to be fair, ang ako mga silingan or ako nakadawat man sa kong coupon 5 kilos rice. Ang the thing lang is wala na ko nakuha. So wala ko nakuha. Pero ako mga silingan dito nakadawat na sila and then nasa nagpapirma nga another batch na sad of rice ko no mga 3 kilos ana. Kay katong permiro nga nadawat katong 5 kilos nga nadawat gyud sa akong mga silingan gikan ko no to Smilo sa Cebu City ba ya kani kano gikan na chikuno ni sa barangay ang next batch so daghang madawat diri kay na may mga Milo na sa mga government should so in fairness nanay nadawat pero ang gipangita mo gyud asa chikuno 5,000 pesos cash nga ayuda kay kanang giaway bi ako one time kay ngano kuno di kuno ko mobalita nga nanghatag na sa Mayor Mike Rama og mga hinabang. Naagi mo adto sa imuhang Dili, Facebook. ni PM yun, i-PM ni yun, PM. no mo dare yun og PM para Siya, ano paninglan di man nga ibalita? nya iningong ka nga di man na akong call. Ako na nabi ko nga kana kung wala na balita sa mong reporter wa siya na nahitabo ang amay natug na mong reporter di ka mobalita siya wa nahitabo di ba anyway so wala siya mga development but kita sa usahay dapat ang sa the patience ng sa gyud pero usahay mapuno sa gyud imong pasensya no labi na ning sa suga Para nako ray na ay degree of patience Oo. nga kaya na to i-take pero para nako sakto gid gihapon nang mo reklamo ka sa panahon nga wa na kakadawat or actually at the first instance nga wa kakadawat na kay that's the only way nga ang ato ang mga nasa gobyerno makahibalo nga naay problema kay kung luom-luom mo na to no niya di ta mo istorya ba unsa ato ang problema later on pamanggawas unya mahug ng yaw-yaw ako di gyud ko kuan nang sigirag yaw-yaw Rant. gani ray unya Oo. sigirag rant unya kahuman wa ram puday gibuhat oo para nako reklamo dayon at the first instance and do something about it para moabot sa sakto pod nga hingtungdan ako kanang kung imuhang yaw-yaw ay padulngan ba wa ra puday gamit so ako di ko yaw-yawan sa Facebook kung na ako'y problema sa certain ng mga tao nga ako ang concern ako na lang lahoson labi na kung friends pod na nako no kanang kakoy kanang magpadungog-dungog sa Facebook kanang na friend man na nimo kay imo magipadungog-dungog ay lahosan na lang pug ingon no. oh and then nasa uban ingon sila na you make it formal like padadaan mo dapat mo padadyo kag suwat didto sa imong giyaw-yawan para murag nay mga resibo ba nga nareklamo ka. Kano Mga formal complaints, mga formal complaints, especially katong mga reklamo against PLDT, against VECO, MECO, ug uban pa nga mga kuano, mga services nga nangawala panahon sa bagyo. It would be good kung properly i-register gyud pud nato ato ang kanang mga reklamo no. Although di man gay kumukuan pud rant lang as long as you like pero para nako address it to the concerned person nga kanang maka do something about the problem. Okay, ang basik ang hunahuna sa dana sa atong gireklamo mo man sa mapul-an na kapuyan na sige guarantee na Ryan Mark pasagdi na siya hilom ra na sunod tuig. Wala pa. So at least nagi-resibo ka. I ranted and then at the same time I wrote a letter to you to formalize my complaint and then Yes. you did not act on it for this long. Oo. Kuan ato aning tips sa mga reklamador, medyo reklamador no para How to reklamo properly. para di po mabalik sa inyo habang mga yaw-yawan kanang usahay man gud pasangin lang ta nga kaning mga yaw-yawan sa Facebook kanang kutob ra sa yaw-yaw ang pula ing gibuhat Walay siguro concrete panaway. So para dili ta mapasangin lan ana naa man gyud sakto nga channels pod no atong yaw-yaw usahay outlet man pod ni natong Facebook no kanang pagawas lang gyud sa atong gibati basta atong kasuko and then after that manadayon pero kung ganahan ta naagi solusyon ang atoang mga reklamo adto gyud sa sakto pod nga hingtungdan sa ato ang mga reklamo. Yes. Ingon ana siya ang pagreklamo kanang Yeah. para makakuan jud ta ba pag sinubaya gyud ta. Mo bitaw na attorney nga dili ko ganahan og kuan kanang kanang call bitaw. Gusto ko nga
chat Oh, yun siya. yes. Ay, pwede na nako balikan tanan kung unsa siya atong na-agree, unsa atong na-istoryahan. Pwede na nako pang Pwede uting kayon for i-screenshot. how many years. And then speaking of screenshot, i-notify na ka sa messenger nga ni-take ang screenshot. Gi-save ang That's the imong latest. kuan niya. Okay, it will disappear in 12 hours. May bawaan Updated na. gid gihapon taray. Oo, may bawaan na. So yes, muna na ibago sa Facebook Messenger nga makahibaw na ang natungdan nga nagkuan siya sa Gi-screenshot niya mo Gi-screenshot niya ang bakit kaya? conversation. Oh, unsa Oo. kay unsa problema sa Oo. kuan kuan nganong kinahanglan is screenshot. So actually para nako ray magbantay gid gihapon ta sa tanan nato mga ipang post, whether private message, direct message, or kanang post gid public sa Facebook no niya. Actually it's kuan ng ambivalent kuan ng ma-notify, pero yeah, I think it's good kung naa kay mahibawaan nga ga screenshot dahil sa inyohang convo, although it's probably a person nga you trust. kuan kanang unsay implication na legal implication na attorney, like di ba kanang sa privacy of communication ba screenshot niya atong kuan I siya think violate. So also man gyud na to ipang screenshot no. Screenshot man. Ah, Like, it's between us. Why did you screenshot? Mao siguro nga ang recourse sa Facebook is to notify the other party nga gi-screenshot kay inyo haman ang conversation duha no kanang either of you can make a screenshot Kamu of sa such conversation karon kanang di man ta kahibaw nga gi-screenshot di ay at least ma-notify ang usama mao siguro na pag-resolve sa kaning Facebook sa kaning problema sa privacy of communication ninyo ba wa man jud kay mabuhat kung mo screenshot gud pud tuod siya no. Anyway, kung napoy nila, then kung ato idalon sa korte, let's determine sa korte kung admissible ba na as evidence against you, no? Pero at least you're notified. Pero ikaw, mong Something tanan lang about sa it. Diyo ka nga na yung screenshot. Actually. Pabayloan ni mo candy. Mao siguro para makapangutan na ka, uy, screenshot. ano yung screenshot? Oh. At least mo siguro magbantay na ka no kay pwede man gyud screenshot and wa mo kay mahimo pug yung screenshot, bisag mangutana pa ka nganong screenshot, at least kanang ma-aware ka ba nga sunod di ay di ko magpataka og yawit diri sa ako ang ipang direct Kay ma-resibo na gyud. Although mao gyud na ang rule bisag wa pay notification sa screenshot nga kanang ayaw taon mo pataka og direct message, ayaw pataka og yawit no, mga defamatory nga mga statements kay pwede man gihapon na ma-cyber libel gihapon mo. Yes. Na ako'y mga kaso ana ray no nga kanang naagi ebidensya tungod kay gipang screenshot kay very public ang uban gani kana yung post sa Facebook no. So just be careful sa inyong i-post, make sure nga kung libelous na you are ready to face the consequence. Mo na siya kinahanglan ang every action has a corresponding implication. Yeah. Labi na og kanang dili gid makatolerate sa inyong mga post no na ay mga resources no. It's all about resources. Kana may uban nga dili na lang mo kiha kay mato na po sila sa abogado, wa sila panahon para ana. Pero nabay uban nga they already have the resource, they have all the resources, kwarta, panahon para manggukod. So kita bantay-bantay lang gid po siguro. Like mo ana ang uban ba mga dato na nami daghang mga kuan lawyers, why gamit among lawyer. Magduwa tabi aron na niligaw among lawyer. Sige ra mi ani bayad og unsa ta ba na? Retainer pero wala sila yung mga trabaho. Kay wa mi mga kaso pues ato ni patrabahoon aron dili masayang ang retainer mo na mo diba sa moto attorney. Before that kay kanias mas aligre sa ni mga screenshot more than pa ni the screenshot ng atong discussion karong gabi una after this break. Highly I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko.
Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Balik sa itong tulumanon, Saire, unya to ng hisgutan, kay gihatag ng gyud attorney. Ang topic, unya, sure ko ganahan kay siya aning mga panghitabo. Ay, Ray, grabe. Ganahan siya Grabe na sa ba atong gibuhat ni discussion? Public Commissioner Rowena Guanzon. Dili, Ray. Grabe na ba atong discussion during the break, no? Kanang amo ang gisgutan na yun ni Daan, kay exciting man yun nga topic. Sakto ba yun iyahang gibuhat nga? Para nako, kanang Wa man pud siguro dautan sa iyahang gibuhat, wa man siguro sayop sa iyahang gibuhat considering the circumstances. Okay, off the record, off the air po tanong nga. Actually nakadungog na mo tanan. At first good nako nga huna-huna na hala nganong iyahang gipagawas iyahang personal opinion nganong wa pa man di ay mogawas ang sa decision sa kanang COMELEC nga first division. Wa pa gyud mogawas ang decision ba? There must be a very good reason nganong iyahan nang gipagawas, and I think it is calculated gyud niya no murag
she's a very good lawyer, no? Grabe ang practice, she's a professor. So na, there must be a very good reason pag explicar gyud niya nga grabe ang influencing sa paghimo sa desisyon, influencing kung kano sa ipagawas ang desisyon. Para nako wa siguro gyud siya nakit-an nga lain nga recourse, no? She's the chair of the division actually, Presiding no? officer. She's the presiding officer. So dako kaayo siya og power unta. Pero for at her level nga feeling niya helpless siya, grabe gyud siguro ang influencing niya. Kami ray as mga alternative lawyers, no, na may gitawag nga legal na po extra legal nga remedies. Extra legal meaning dili na mga illegal nga mga remedies, sa extra legal meaning is not prohibited by law. Ang iyang gibuhat para nako is to counter siguro sa grabe nga influencing, and what can you do but to reveal it in media. Get the public kanang kuan, get the public to side with you siguro sa inaning higayon nga uy kinahanglan ta nga dunay kanang support gikan sa publiko nga dili maayo nga i-influence ato ang mga decision diha sa COMELEC, labi nag-inani ka sensitive nga mga topics. So niya sa iyang giingon na ay senador, na ay politiko nga ning try og influence nila para ipagawas ang decision human na sa iyang retirement, kay kuha man ni siya retirable man ni siya February 2 effectively retired na siya, and ang mechanics man di ana ray no, kung retired na ka ang imuhang vote will no longer be counted. Unya naman dahil ni sila isabot nga before, no, January 17 man ganito ang giingon nga kinahanglan mo gawas ng desisyon niya, wala mo gawas. So para nako ray, she's just under the circumstances nga kinahanglan gyud ding ipagawas. It's not prohibited, o wala nagiingon nga dili pwede na niya buhaton, although naagyo kay mo anak kagamay nga nganong naguna-una siya, pero it is for a very good reason, right? Yes, uy, nag-una-una good in town siya. Uy, hot ra ka in town si Cha Rowena Guanzon, na Chief of Staff mi siyang Senator Miriam Defensor Santiago. Yes. Morning, murag grabe Ang mga kaayo, Ilongga. combative kaayo. Yeah. Oh, unsa ba, pero you know, kanang naman sa justified ba sa gyud ang reason. Ingon man si kanang Commissioner Ferolino na wala man uy kanang iyahara man ang buot-buot nga nami sinabutan, wa magumi nagsabot unya ang nahitabo ani kanang nahimo namin ning mad rush, dali-dali na lang gyud nako kay ang nahitabo ani ingon sila 17 chiko no ipagawas unya pagka 14 pa man ako na dawat in town tanang mga dokumento, ang case file and everything unya tulo ba ni kakaso akong i-consolidate ang decision ani pagsuwat, no, so it will really take time. Unya siya, ano nag-una-una man siya. 14, unya 17. Ana niya. Wala pa kay nasakit sa biya akong abogado. Unsa man akong pagsuwat nga nasakit man akong abogado. Di siya kasuwat. Nag-quarantine man ako yung tanong abogado niya. Mingon si attorney, mingon si Commissioner Guanzon nga, pwede man ka magsuwat kung nasakit ka. Dili man kay kanang gikapoy man iyang brain because nagka-quarantine baya ka, wala biya ka ni sa mong hustong panguna. But for me baka na murag dili maayo nga imo ning ipangkuan din na kay ma-influence naman yun ang decision. What if kanang amugawas gyud is kanang dili siya manahin mahimong public kuan ba, public outcry nga muan kanang mawad-an kag respeto sa COMELEC, sa integrity of the decision. Pero kanang imo naman ang gilawgaw ang mahitabo nga outcome nganong wala naman lang gyud ka nagpaabot nya karon miingon mas attorney, miingon man si Commissioner Guanzon na kung dili na niya ipagawas ini ka Lunes, meaning karong Lunes, kanang maghunahuna na chiko ana. Maghunahuna na chiko ana file niya og kanang kaso didto sa kuan kay that to be a violation under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, pwede pa man din siya makapaabot og Lunes. So, nganong nisultin man siya pagkahuybis daan nga. Iyara man gihatagag time nga dapat muhatag kag decision. Imo na nang ipagawas imong decision inig ka Lunes or else. So, napagyud ta siya liway. Emotional ra kay si Commissioner Guanzon aning dapita. Emotional din siya kay para niya there is something wrong sa pagdelay, and judging sa iyahang kuan action, no, kani si COMELEC Commissioner Guanzon, I see her in high regard mo. I think she's a very fair person. She stands by what is right o what is proper para niya, no. Grabe ka prangka nga bayi, no, and I really admire her for that. And
gikan sa January 17 nagpa-interview ba siya, right? 10 days after, it was January 27. It was kanang sakto na siguro nga panahon og huwat-huwat niya ug kanang sakto na pod nga kanang anong lugay man unya ang iya pang gingon inkomunikado dili ko no magkikuan niya walay interaction Oh, kay with saba her. naman kay siya. Ingon si Commissioner Ferlino, wala na nako siya tubaga. Uy, kay saba man kay siya. Nawadan kog privacy and peace of mind. I Ay, wanted to istorya na protect aray, my uy. privacy. Ay, Kapag istorya sige na naman na, chiko na aray. siya Istorya test na ito na, tawag-tawag and all. Unya, mo confirm sa si Kuan. Ingon man si Commissioner Ferlino insya na kanang mag-story mo may ana sa unan. Yan, ingo man si Commissioner Guanzon siya kana si Perolino. Muadto man na sa akong office permi. Mag-istorya which is- mag-iman. Nindot which may is communication. So, sakto yan gayon nga saba na kay si Commissioner Guanzon. Di na ako siya paon. saba, karon Para hindi na to man siya ma-stress ta ganahan. ba? Kanang para ta no ma-stress ta mo na ta nga. This ta mag-istorya kapoy kay ka-istorya ako mo. Di ta ba kasi naabot kay imong hunahuna mauni unya ako hunahuna mao man ni because this is the truth kay ang hunahuna ni Commissioner Guanzon dili ni try influence inyo nang gubon ang kuana ng decision inyo yung kuano na kung boto aron dili na maihap mo man na siyang mind unya kang Commissioner Perolino dili uy nagsunod ta ani diri ato ning giyakan og maayo ato siya ning tarungon aron dili ta magkagubot diri mo man ang stand ni Perolino unya di man mo kuas Guanzon kay emotional naman kay siya so dili na sa tika istoryahon di ka Pero tubagon Guanzon is the chair sa Yes. ilahang division and she has the right nga dali-dalion kay para niya baya ang iyang man give me that kind of respect nga mag zero backlog ko kay kuan grabe ka professional ni si Commissioner Guanzon no ganahan siya nga wa siya siya'y backlog kaso. wa siya kaso at that time sa iyang retirement and I think kanang giingon nga kanang saba na kaayo kung ang ilahang kuan nabulabog akong peace of mind mental health palusot ra na niya oy kay Dili, kung dili. ilahang relasyon is Tinuod they ng are mental really- health. ilahang relasyon is magsige sila communicate niya mukalit lang kawala na I think naagid sila disagreement siguro sa ilahang desisyon no kanang naay usang inani ang posisyon ang usay ngunaan ni and ganahan lang gud si Guanzon nga magawas ang decision before sa iyang retirement para ma-counted ang iyang decision. Now, iyahan na purag suicide no nga ay di ko ganahan na lang kung mawala na ko di na ko mo retire na ko di na ninyo apilon akong ihap dapat karon sa wa pa ko mo retire ma-apil ninyo og ihap akong boto whatever the vote is. I don't even think na influencing na sa decision right kay namo gyud mo ingon nga ay she's trying to influence the decision of the ponente nga kanang unsa kanang para ma-disqualify gyud si Bongbong Marcos no kay very public man iyang pag-ingon nga IDQ na kay what is doing is a crime involving moral turpitude so ning presenta na gyudaan si Commissioner Guanzon sa iyang posisyon nga para niya nga na IDQ si Moral turpitude, gyud siya. kay dunay moral turpitude tong wala pagbayad og tax so tuingon siya it is bad no nga kanang dili mo bayad og tax and lying about it no unya katupad yun ning gawas bagyot tong Actually, resibo this is nga. very funny. Oh. The resibo ba? Okay, nga, di ba list ginamay atong dahil, no. topic ba? But Inya urag na usa tos kuan nga kanang bakakon jud no so para niya gid Rental. siguro unya kahuman Resibo. mang-influensa pag inyo pag-influence kahuman di pag ninyo apilon ako ang decision ang ako ang vote di pag ninyo i-count para sa decision para na ako Commissioner Guanzon nga grabe na gyud ni nga influencing so bahala na mo diha kung di ni siguro ma-apil basta ang ako kinahanglan mo gawas gyud ng decision sa wala pa ko mo retire nya I think sakto gyud na Okay, siya may presiding judge unya buotan ra man kay siya kay ang iyang process iya man giistorya tong usa ka commissioner nga ingna na lang na din has Perolino nga kung di niya kaya suwato na din hang decision ingna nga ipa-waive niya para ikaw na limuswatan na para mugawas na verbal ra man iya wa man siya ni iya tatong gi kuan og maayo iyang right as presiding of judge ba tawagan na nila presiding commissioner sa first division iya jud na tong gi-formalize pero sa atong istoryahan ba nga imo jud nang i-formalize imong complaints iya sa tong gi-formalize iyang order Wait, she's the chair, right? She's ihatag the dito chair. kinahanglan She nga can mo give pagawas na instruction. tanan Dili. I think sakto ra gyud ang proseso ni Commissioner Guanzon no nga collegial man gud na ilahang relationship diha. I don't think may nga kanang naay boss kuan kanang subordinate relationship istorya lang. So sakto na yang
giingon unsa man makaya di mo, I think mo siguro po iyahang kuan pagpangulit ni Ferolino nga unsa man na madesisyon na di I think mao na ang waganahin ni Ferolino feeling niya dali siya pero naamang wi timeline si Commissioner Guanzon nga ganahan siya magbawas. Para nako Commissioner Yang buto. Ferolino, ayaw kog dali-dali madam because this is a very sensitive case. Gani imo man ang dali-dali on din ha nga daghan pa mga circumstances surrounding it ngano na behind na taan ni. Para na ko sakto ra gyud kanang dali-dalion kay it's a matter of interest sa tanan katawhan no nga kanang mahibaw-an na dayon kung DQ at that time nga wala pa siya mo retire. Para na ko ang iyaha gyud na iyahang timeline isip commissioner nga ganahan gyud siya efficient lang gyud siya nga government worker ay kanang ganahan lang gyud siya nga mahuman iyahang trabaho so wala pa siya mo retire. And ganahan siya of course nga maihap ang iyahang boto. I don't think even nga ganahan siya i-influence. Ang iyahang ingon manalo matalo kung kinsa ganahan kuan ra mo reko na mo ang importante nga mogawas ang decision before sa iyahang retirement and that's important for her and I respect that ganahan ra po ko actually sa iyang gibuhat nga iyahag yung gilaglag sa giyagyag sorry for the wrong spelling iyahag yung giyagyag nga tus publiko iyahang posisyon daan. Pero we are man na may mga protocol di ba murag imo man ang gikuan din ha gipatiran imo man ang gispog ang protocol din ha na dapat mo ni siya ang mahitabo dili ka pwede mo storya kung kanang wala pa manina kung an imo may giunhan diri mo ra man kang naningkamot ka nga kanang for public support ba nga ako ning ipagawas daan unsa gyud akong stand or unsa gyud akong decision ani nga kaso para kung magkinaunsa kung mapildi ko ani at least na establish na ako dito nga this is actually what happened unya so dili na mo respeto ang publiko sa COMELEC na ina naman dai na din ha mo na di na mao di na kanang desisyon na nga ni gawas if against her decision because she's for DQ man gyud kay moral turpitude lagi gyud so inigawasan na what if mo kun ingon nga mo gini mahitabo what if ang decision is dili man DQ si BBM so wala publiko nga nahali na wala nag-integrity na taint na ang image sa COMELEC kay mo pero right nagsapa naman siya daan na iyang pagka-project actually para nako sports lang kanang mao ni akong posisyon nya igawas lang na bisag unsa na nga decision kung DQ or dili DQ kung kinsay ganahan mo rekon basta nga ko lang importante before ko mo retire igawas na naan mao ni akong posisyon daan di man pud siya prohibited actually tinuod lang po di wa man po nga dili pwede nga mo express sa iyahang opinion no iyahang igawas daan ang iyahang man ang opinion iya lang gyud gi-explain that and I think what really pushed her to do that is ang grabe nga influencing nga dili igawas ang decision before sa iyahang retirement kay mao lagi mawalaan man gud og ihap dili na maihap ang iyahang boto kung arin nas decision arin na ang kanang decision after sa iyahang retirement which could be sa tan-aw niya alkansi na siya ang akong tan-aw ana nga para niya it's her only way for the public to understand unsay dynamics and for the influencing to stop no kana bang hibaw-an na daan nga kanang naa ning try og influence ana ang katong ning try og influence magbantay na pud siya nga na kuha naman ta nalaglag naman ta kaning sakto na gyud nga spelling no gilaglag naman ta mahibaw-an naman sa publiko nga nadaingon kanang una naman kay naman una naman and I think mo ana nas Guanzon ana ni Coman nga see what did I tell you mo na nahali na ng kasuha I don't think she will do that I don't think noon sa iyang personality so ni mo na tugilikayan nga ngano maguna-una maka mabulabog ang kuan mawad-an tag respeto di nakatuuhan ang desisyon ni Ferolino iya man nag-undermine ang mahitabo nga resulta or decision ana but anyway for purposes of discussion na to diba kana may mga yun like di man ko abogado no niya daghan man gyud kay niingon ani online ba nga that's a violation of the sub judice rule. What is sub judice? Sub judice meaning kung panalitan og pending ongoing pa ang kaso di pwede hisgutan. Actually concept na sa kuan. Diba actually I don't agree. Everyone talks about cases, pending cases, publicly man gani bisan pa og naa pa ongoing pa ang kaso. I don't think it's a violation. Ang concept ning sub judice man dito sa US. Sub judice day ang pag-pronounce. Sub judice actually. Pero okay. kapoy kayo for purposes of discussion ni siya. Kapoy kayo mag-pronounce og sakto. Sub judice na lang. Ang purpose gid niya is actually dito sa US man gud kay lahang pamaagi dito is naman sila
jury no unya kanang gusto nga diskasan ang mga kaso maka-influence unya sa jury. O mao nang why angay mahisgot Di ka pwede mo storya about the walay case. mahisgot dili ma-discuss dili ma-influence pero wa man gutay ana similar nga kanang Kaya dili man tayo jury wa man diri. tayo jury system diri pero Judge man gyud. we try to adapt that murag mo respect lang ta sa ongoing processes but for me dili ni siya Dili siya mo cover mo-cover. dili siya mo cover yun no and for decision naman na and we're just waiting for the decision no wa na magani siguro na influencing nga mahitabuan na except lang nga ganahan lang gyud si Commissioner Guanzon nga mugawas na ang decision and I don't think it is sub judice nga kanang violation. Para sa- dili covered. Para na siya sa mga nananaw lang. Ako lang ipa-explain na attorney ba kay namin nila nga, that's sub judice and all that. But yes, unya naman sa niingon, napasagod daghan kay kag mabasahan. Violations ang kulo lagi na. Silang duha actually, kung si Guanzon imong pangutan-on, mingon siya, dili, na siya violation anak. Kaya nga yung gidugay-dugay pagawas, violation na siya sa Section 3 Internal sa rule nila. kuan, anti-graft daw. And then, siya mukiha ko niya, maingon man sa naman sila yung criminal expert nga, violation man sa nang gibuhat ni Guanzon, kaya nga iya mag-divulge ang information. I don't think na ay violation po ning dugay. This is for discussion lang ha. Dili man gyud ang topic man gyud agree baka nga iyang gibuhat niya. Siya agree niya. Ako dili ko agree. Uy, kiyat ratok maayo, emotional ra kay ka nagdili-dali ka but kani for discussion lang para natay ma-learn attorney. Actually, technically, wa ko magtuo nga na ay violation na ang kaning inani nga klase lang delay except lang siguro sa ilang internal nga agreement ug internal rules no. Na ay violation siguro kung kana gibuhat to favor certain candidates or certain persons such that naka-benefit sa maong misdemeanor or misconduct ang kanang lain nga tao tungod sa imuhang kanang wa pagbuhat sa certain things nga angay nimong buhaton at a certain period nga angay nimo pang buhaton. Pero para nako at this point doon murag wa pa ko mugo sa extent nga naabay violation, that is still to be done. Pananglitan lang og naagyoy nakapabor and it can be proven kinahanglan pa man nang i-prove Taas pa kayo. o kinahanglan pa nang i-establish nga mag-eleksyon tungod sa na lang sa pagdili-delay sa imuhang decision it is to favor certain persons no probably na violation pero di pa ta kaingon gyud ana sa pagkakaron kay wa pa man gyud ma-establish actually galalis lang gud sila kung igawas na ba ang decision or dili and in kaso gyud og kanang the decision was reached tungod kay naay influencing hitabo it could be graft gyud na siya. Oo. Para nako right karon lang gyud no kung propriety lang atong isgutan kung angay ba nang gibuhat ni Commissioner Gonzales Dili. para nako Dili sakto good. gyud na Dili siya. uy. Sakto gyud na. Presiding commissioner man siya subutan na kay siya. Iya ta tong gina church court. Ambi na ng kaso. Ako na lang suwatan na. I-assign na lang ako glain din na. Hural na din nga. Di na ako kaya suwato ni nga. Kuan ka na. Ana mas Guanzon. Gi-interview siya gabi. Iwan ni tan. Ako siya nga. I'm a prolific writer. Dali ra kay ko makasuwat, no? So Okay, kay unsa to giingon po ni ko ani pero lino nga ngano nakasuwat naman siya nga wa man siya documents. Bright man ko be, bot ka. iya ta tong giingnan as presiding commissioner. Iya ta tong giingnan pero lino nga. Uy, ambi na. Uy, ibalik ka tanang diring dokumento sa akong opisina. Ako na lang suwat, ana. Kay dugay man kay ka. Unsa mo problema? Dili ka makasuwat. Pero madugay sa mo try. Kumo po na yang buhaton. Dili ko yan na tatong gikuha. Dili, pagka 24. Dili siguro I don't think she will karon do that. igawas na ron 27. Pero sakto na yang gibuhat try nga kanang iyahan na lang ipa-explain nganong dugay ang nigawas ang decision. So it is still due process and entitled pud ana si Ferolino to explain ug kato yang giingon nga kanang dugay kay tulo ka kaso na gi-consolidate. It will be subject to her to her explanation na lang written ngadto kang Commissioner Guanzon. Okay, nara ba sa kuya amigo nga judge ba? Pwede din i-extend kung consolidated cases, pwede din i-extend ang 15 days ra ang kuana na ang dapat automatic magawas ang times 3 decision. taon ko. Ano ko, halang ka ng 50. So kung napulo ka kaso, Times 15 15. times 10, so 150 days. Katungas tuig. So I don't That's think another sakto- concern. I don't think sakto po na siya. Kung dili kaya, actually, kung di kaya, should be frank enough. Ay, dili na nako kaya. And you ask for kanina lang, extension. ask for extension, you explain. O kung inato lang po di ay nga, kanang
sige 3 na siya kulit. cases. Ano ipagawasan na? Maka-imagine ka sa naitabo aray nga giingnan siya ni Commissioner Guanzon. Oy, ipagawasan Isuwat ang na. decision isuwat na niya. Iso kadjud sa Madam Ha, kan di pa man ganyan ako mahuman. Oy, o nya kulit kayo si Guanzon nga igawas na pero I don't think nga to influence her decision in any way. Kano lang gud magawas lang gyud nya. Di man gyud nya paminaw ni Guanzon nga ay naay laing nang influencing be ato ni ipagawas be para whoever is influencing you mahunong na. Ay, basta kay Sakto na siya. Ako is kanang ganahan gyud ka nga mugawas na niya. Kita na magyud ka along the way nga nagdugay-dugay gyud spiritually no imo ta lagi siyang giingna na hoy ka ako may presiding judge o presiding commissioner diri nga division unya ikaw kay Siya na lang dugay suwat. gyud ka ambi na lang gyud na din ha I naman don't gyud siya think she will do power that. Oo. to do everything para mas mapaspas ang kanang kuan kay siya may presiding commissioner. So for me is dili uy murag kung ano kay na imuha for personal interest na imuha nga dapat mo biya ka sa commission na wala kay backlog zero. Uy, it's Kuan public jud ka. interest nga kinahanglan why backlog. It's not only for the person involved. Okay, pero kay ganahan naman gyud siya na, for pag ganahan naman gyud siya nga mapariha kun siya siyang papa nga judge na pag-resign o pag-retire is limpyo gyud wala gyud siya gibiyaan nga kaso. So taas siya og standard o criteria sa iyang public service which is very very admirable and knowing the personality no ingon siya narcissist siya incorrigible narcissist nakatawa lang ko sa iyang description Si sa Kondo si siya gyud ingon ana si Briones man to ni Ana ang lawyer man to nga she is incorrigible. Pero kuan, nako ba narcissist. pero magsige na mo gud siya ko ano grabe ka confident Actually, nga admitted babae yun niya. grabe na siya ka confidence iyang kaugalingon no katupang mga party list ng mga group sa una nga ning try pod og kuan niya kanang bad mouth sa iya no iya gyud nang ipangtubag nga ni ngud siya nga dato man ko gadako ay iko yung i-bribe og na kay gana Which is tinuod, Chad, in firing nga fairness. spirit ba unya taas kaayo siya og ethical standards sa iyang kaugalingon so mo nang I don't think gani nga it's really she's trying to influence iyam kay gi-explain gani nga kanang di man ko anti Marcos in fact classmate gani na ako na si Seatmate. Amy seatmate man gani mi Sa law school ni, no? kung hunahunaon lang sa law school kung hunahunaon lang ano gutaong akong ipa-disqualify just because anti Marcos ko nga di man gyud ko anti Marcos yan na nag-explain di ko anti Marcos ganahan lang ko mugawas ang decision before ko mo retire nya magsige man mo pang influence asa man ko paingon ay adto kus publiko patabang kus publiko Dili mo na din ha nga ako ang good is what will happen to the integrity of the decision inigawas ana nga against sa iyaha unya ang public clamor or ang public sentiment is ingunas Guanzon na gi-influence na din ha murag dugay na kaayo murag justice delayed is It's justice justice denied na denied, mo gyud na siya ang kuan sa publiko bang gidugay ni kuan murag na gyud ni mga underground ana din ha mo nang dugay gyud kana mo gawas ana bang imo pagbasa ha niya so inigawas gyud ana is kana inigawas gyud sa decision eventually kung kano sana igawas masige ka February 3 pa na igawas ikaw man kay wala na retire. siya February 2 raman siya kutob Basta ihap na. tulo ka mo ang mga retire na sa COMELEC by February 2 including the chairperson himself no and then napatiusa si commissioner ko so tulo ka mo wa so basig ka February 3 pa na igawas din na inigawas ana kay wa na DQ no, wala na kanang actually wala na ng publiko sakto gis Guanzon iyang gikuan di na nakatuwa ng COMELEC di na tamo kuha din as COMELEC wala na lang kaso-kaso di na tamo I file don't din ha think so ako kanang I don't think less of the COMELEC tungod sa iyahang gibuhat man I even admire people like her nga willing i-fight kung unsa ang sakto para sa government the kind of government service nga ato ang gikinahanglan and we need people like Commissioner Guanzon nga dili mahadlok ba kanang iyahang fiery spirit pag istorya kung unsay sakto niya yun siya kung sayop para gyud niya mo kuha na lang mo kanang agi na lang mo sa ato ang judicial process kay mo to yang giingon record na lang mo kung di mo ganahan sa decision pero para niya gyud dili siya lang gyud siya ganahan og backlog nya ganahan siya ma-counted ang iyang boto niya it's her only recourse as of this point niya makaingon jud ko nga kanang no kanang siya gani nga siya na ang nag-chair sa division kanang makaunahuna pa gani siya giingon ana helplessness ako nakita mo gud kanang seeming helplessness siguro niya amidst the influence siguro trying to influence a decision so para nako maura gud na it's also our recourse baya kung paminaw nato wa natay kuan wa natay padulngan lain magsaba-saba na lang gud baya pudta para ma-forewarn ang pagpubliko para pod no kanang siguro for discussion pod sa uban ma-prevent nato ning unsay attempt to influence government services and government system nato kana pwede naman ko siya maingon nga
Commissioner Perolino is delaying the process. Pwede ra siya musulti ana nga nagdugay-dugay langay kay si Kuan, and this is the reason why nga nung langay kay siya pwede ra niya ipagawasanan, pero pwede ra man sagdili siya mo go to the extent nga dugay kay siya, this is my decision. Pwede ra maguni yang iya sa nang ikip yang decision until mo gawas gyud ang official decision or result sa tawagan ang ponensya. Mahimo naman siyang moot an academic cry kung after na ka-retired na baya siya, no, saba-saba na lang gyud siya purely. Pwede Murag crying in vain na lang. So fiery woman that she is, ganahan gyud siya oy nga i-consider na ninyo before pa sa decision, and whatever your decision is, and I don't think any less of the process sa kanang COMELEC tungod lang sa iyahang ipangbuhat ray. Para nako sakto na iyahang gibuhat para pod kita pod ma-aware pod ta sa kanang unsay mga nang hitabo sulod sa COMELEC nga naagyo din ang influencing, no. Unya kung kay walay mabuhat no ari na kaskuan, ari na ka sa publiko, no, mahibalo ang publiko kung unsay mga nang hitabo. Basta kay I don't know. Atong tanaw na atong mga kuan naman tay mga reactions din. Yes. Basta kay for me is pwede ra gyud dili niya isulti. Pwede ra gyud siya magsaba-saba, pero dili siya moingon na muna akong decision niya. Go to the extent pag yun nga kana din ha dugay na kay nang gikuan na nagyud yung mga kuan kay na mga reach out nako gi-influence gyud na din na pero inana mo gumuro gihugawan nimo ang hunahuna na daan sa publiko nga no inana gyud din natin. Pero dili ray ang iyahang labay ang giingon, no, ni sulti labay gyud siya unsa iyahang boto. Ni-explain lang siya nga mao ni iyahang boto, and the reaction was di unta ka dapat ni istorya. Nya iyang giingon nga kung ano man ang gisulti din ha o pa man tanang human. Mo to yang gi-explain nga may mga ganahan mo influence. Ako magsaba-saba lang pug ko nga mo surya na lang ko daan. Feeling lagi na ako na mura siya kanang helpless na gani nga padung na ko retire. Actually after everything, after January 31 wala na ni tanan kay retired na siya by February 2. Kanang dili na gani maihap ang iyahang buto kung dili lang yun i-consider sa kanang ponente ni Perolino kung unsa gyud ang desisyon, dili na niya i-consider ni ihap. So for me it's also kanang sa public service, no, kuan gyud siya kanang disadvantageous pud siya kung inanoon og klase nga kanang panghuna-huna pud. So para nako it's her way of pressuring. Layo pa man like kanang karon Lunes, ika-Lunes man ta siya moingon. Chinese New Year, February 1. Pagka 27 pa man siya niingon be. O sayo pa kaayo. Yan na nag-ihap rin, sayo pa kaayo 27 pa man siya niingon nga. Napaman siya pilaman. Di sakto ra oy. Iyan na gihap February 27 di magsaba-saba ko. Unya kung unsay mahitabuan ni 28 padakog memo, which is what she did. Padalaan niya memo si Perolino to explain nga no wala pa kay decision until karon. That would be 11 days sa iyang giingon nga target nga January 17 manunta to, no. So para sakto na. Ngano man siya nagmemo pagka 18 ni Perolino kung tinuod na iyang giingon nga naman may agreement kay ka 17 dapat mo gawas ning decision. So wa man comply sa 17 nga deadline nga ipagawas nimong decision memo on the 18th. Kaniingon kabuutan lagi na si Gonson sa iyahang kamaldita, considerate kaayo siya sa iyahang colleague nga kanang siguro one day okay we forgive, 2 days we forgive, 10 days din naging pagka 24 ngano man siya nagkuan memo. Di lagi iya lagi nagihatagan og gayon lagi. Ikaw pero dugay kay ka daghan kay kugadag decision memo explain ni diri tanan kadugay nimo diri. She's being considerate and in that aspect ganahan makakamo mo retire ka kanang limpyo kag record wa kay gibiyaan nga kaso zero backlog kay mo gyud mo gustong i-achieve. In fairness to her. Sakto ra gyud para nako makasabot ko ina naman as usahay na manage ba. In fairness to her, I have so much respect gyud actually. She's my idol pero ako ba is kanang daghan pa man kay kag dapat mabuhat without even telling the public kung unsa gyud imong decision ana nganong wala na malagyo ka kapaabot pwede ra magyud nimo memohan pagka earlier on like mga January 20, January 23, January 24 ana memo nganong kinahanglan pa magyud kang mo yaw-yaw ka din nga nagdugay-dugay ni Perolino nya imo man chupuran nga this is my decision pwede pa mag-ikip nimo ka decision imong decision imong gisulti pagka January 30 kay January 30 man kutob ang 31. 31. Napamakay time. Until January 31. Napamakay time. Pwede magunya. Ikaw, di ka. Imo ba nga, kung ikaw kay fair, magkakamo, anak ka nga. Sige, di ka mo kuan din ha. Di ka mo pagawasan ng decision din ha. Unya, ako musulti ko nga, nagdugay-dugay, naglalangan ni Perolino, ay kaya di siya kabaw mo suwat. Kaya naana magiging. Inaana magiging. Nitan ako sa interview niya gabi iba. Di man na siya kay baw mo suwat. Kaya wala na siya nag-practice.
Basin sad no. pero even, that means considerate She's ra not gyud practicing, kayo. pero ingi nga. Considerate kayo in siya. fairness to her, amiga magyumihan ang Perolino. Kaya ako magyaygoy Yeah. ni kuan na niya katong na-promote na siya and all that ba. So, yes. Kay may magyug kay ka, ang ako ara yung punto ba nga pwede magdili lang sa gyud mo isulti imong decision kay the fact nga imo nang gisulti ang decision malahi na magud ang public ko ana kanang mindset ba na murag sakto ni si Rowena Guanzon. Muwan anog integrity ang kuan di na nakatuuhan ang desisyon ni Perolino kay gilawgaw na ni Guanzon da. And that's my stand. So pwede na kami ingon na ikaw ka nagdugay-dugay man ka din ha. Mimuhan di kag sayo o niya kung dili ka mo sulti di na mo gawas ang decision by this time January 24 January 27 mo sulti na ko ako na gyud i-share nga this So, masulti is my gihapon, decision. Ray. Masulti Di, pero gihapon napay siya before process, sa dili- decision. Okay, iyan that's Agree na gihapon due process ka ba nako. kayo due process ba kayo mag-ingon nga hatagan kag time kay buutan kaayo so nga na imo pa maggisulti daan kay nalahi na mo gud ang decision na nigawas na ka unya nanay mong decision niya na nakutaw ni gyud atong utok diri di na kumutuan ang Perolino. Komunikado lagi ko no. Dili, lagi kay gubot ka kung mind. You are affecting my mental health. Ilahan na gyud na ray para nako. Siya ha, wa na siya laing napadulungan Unya kay kuan mo ka na siya. Di man Fair. mo tubag Buotan ray. mo ka na siya. Motherly. As a mother, dapat she kuan is. ka kanang imo Isog ginang nga mother. maymayan imong kuan. Kahadlukan nga mother actually. Imong kuan kay unsa gyud kuan na ng Perolino bag-o pa ba na siya. Dapat imo na siyang tabangan nga. Mo to iyang pagtabang. Dai, di ba kung mama ka dai, unsa ba gyud imong problema dai? Ngano di ba gyud kakakuan dai? Dili man kay magibulabog na karon nga, di na siya kabamusuwat kay wala siya nag-practice dogay kay niya kay nanay mga influencing nga nahitabo din na sa COMELEC. So which for me, dili ka dapat nisultidaan sa imong decision to the public because that is undermining the integrity of the upcoming decision of the division. Oy, pero Ray, ang sa mga komentaryo sa mga tao, murag mabahin sige, yun, no? Naagi na ingon, na ning laban ni Moray na, mga ning laban. Ning laban, asa na sa kuan na, sa dili sa Cyrus, ato atong ang page. kuan, si Okay, CPN nga page Sige, nato, sige. no? Naa si Jerry A. Rom, dili, nagpakita lang siya sa iyahang pagkabayas, isip commissioner. Kami. Dili na Hello, ayaw Jerry. iyahang ipakita nga doon na siya kasuko sa mga Marcoses ug ilabi na tinudlo siya sa mga Aquino administration. Ay, dili na iya sa Niingon nagiklaro siya, nga oy, dili nga dili siya. siya bias. So, Kay sitmates silang Aimee pag okay, law school. sakto sad na siya. Oo. Kani To si be fair. Dulce Ambrad Balingit. As a lawyer, di ba kabalo gyud unta ni siya unsay rule of law? Sa iyahang ipakita di jud ikalimod ang dapig gyud siya sa Yellow Bells maski gi-deny pa niya. So sad nga ang ato ang balaod sa Pilipinas yan ura sab kaayo nilang i-bend sa imbis sila maoy gihatagan sa mga gasa sa Ginoo kalantip sa panguna-una. Kuy. Maoy nahimo silang abogado kay dili baya tanang tao kas level sa capacity of intelligence nga maoy gibutang sila ana sa sitwasyon to defend those who are in need of legal guidance. Tragic. And at the same time, sad in the sense nga asa naman ang truthfulness to yourself and to humanity. If it's the rule of law, she should not be exempted to do that and let the punishment executed in accordance to her violation. Pero nagoy po ning tubag si Raul Banson, sakto nga mahibaw-an dayon sa mga katauhan, mahuman na lang eleksyon, wala pa'y desisyon. Okay, so diri nani react diri ingon si Dodong Soria, okay kaayo para mahibawan kung ilang surambaon. Muna, Yeah, naman siya yes. nimo. Yes, si Ate Juday Guapa of PNP Crime Laboratory is watching right now. Siya subjudice ba pronunciation na to? But ang pangutana is a disqualification case filed at COMELEC considered a judicial proceeding to bag attorney Noemi Troya. Ha 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 ha. Judicial proceeding Yes, ba kuno it na? is fine. Oo. Pero imo na tong explain ganina nga dili siya ma-cover sa subjudice. Napay si Tito Principal. Joe, gi-public na lang ni Commissioner Guanzon iya decision kay niabot na ang deadline, wala pa gihapon ni decision si Ferolino. Kini si Hayok ako, yes, ang pangutana nganong gipagawas man dayon ang second division, nganong ang first division wala man. Agoy. Dilagi kay baw ko nung musuwat. Maria Carr, Guanzon is right. Marcos should be disqualified. Amo raglain po ni siya kunto. Si Manuela may kulob.
di ko uyon. Si Mar Gisulya, hadlok sa expose ni Guanzon. Correct, Guanzon. Alan Muna Cardenas, uyon ko nga sa iyang resolution ni Commissioner Guanzon, iyahang ipublikar ahead sa resolution sa First Division sa COMELEC for purposes of transparency sa mga tao. Mo na kung gingon right. Wala pa man advance kayo. Kay mo retiro naman siya in magduda ng mga February tao 2. noon ana. Kunya Di na suspicious mo tuo. kayo ang mga ponente wa pa makarende sa iyang resolution sa kaso nga pretext nga COVID ang duha ka abogado sa iyang opisina. Na COVID man gyud tinuod. Nga unta himo man pud niya himo ang resolution. Na COVID Murag man, gid mong gikapoy man nagtinubagay yung ra. Pwede ra gyud kuno himo ang resolution bisag Wala. siya ra. I believe prerogative na sa Commissioner Guanzon. Salamat and God bless. Grabe ato ang mga Gemara to audience. ako yung labanan si Perolino. Luoy kay si Perolino, underdogs iya bago gud siyang commissioner niya. Ay, di na sila Big luoy, time uy. doon si Kuan, si Guanzon, Mike Ennis Guanzon gikapoy gyud siya sa Harvard. Oh, yes. Oh, di ba? So dapat hats off. buotan siya nga, Salute. Day, anak, Day. Unsa maging mo problema? Day, ambi, Day. Ako na Ilonggo, suwat, Ilonggo nga Day. to, Ilonggo. Aga ko na. Okay. Wala tayong panahon. Before we go, daghang salamat sa Koy, sa Pal, ni Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Direct, hi, Direct Generica, and ni... Ang atong opening salvo. Oh yes! Unya, ay, by the way, wa mi nagsabot aning light blue shirt. Okay. Ni Abot lang yun ang una-una. Actually, magsigig abot ang una-una. Ni Robert, ni Inday, ni Anton, ni Joanne, ni Jorex, ni Dave, ni Gian, and ni Ferdy. Thank you so Daghang much. Salamat first. Og sa tanan nato nga mga suki good nga gasunod sa atong programa. Hope you will continue watching sa atong programa. Involved kay sila karon sa topic. Daghan. Napatay replay ugma sa buntag, ugma sa hapon ray no. So ato Alauna. alan ng sundan no nya sa uban nga mga cable it's not 47, it is 35. And pwede sad sila ato sa invite an attorney nga pwede sad sila mo suggest kung unsa nga topic ang ilang gusto nga atong lalisan diri no para involved gyud sila 100%. I-PM lang si Ryan or Dili, i-PM pwede ko. ra sa diri sa page no pwede ra mo sa page na pwede kanina sad next but I think next Saturday kay love man mi kay February man Oh no? yes. So dakong higugma. It's nice, it's beautiful to be in love. Anyway, wala tayong panahon. Magkita tagbalik next Saturday pohon. Dinhi lang sa iyong paborito nga kasaw sa panihapon matag Sabado. Siren! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise.